260 chickens, 3 cows, 4 goats, and 232 heads capacity hydroponic system. Ang dami! Paano ba namin sila inaalagaan araw-araw? Tara, samahan niyo ako. Papunta tayo ngayon sa farm, magmo-morning chores tayo. Tagal ko na hindi nakapag morning chores ng buo. So, itatry ulit natin ngayon. Meron tayong extra time ngayon para gawin ito. Okay, simulan natin ng chores sa pagkuha ng mga feeds na kailangan natin doon sa ating mga chickenarium. Ano ba yung dadala natin, Jaymon, ngayon? Grower feeds lang? Saan? Para saan? Sa batch 18. Naglalagay kami ng mais doon sa aming grower feeds pampabilis tumaba kasi pag may additional na mais. Ano lang naman na ratio niyan? Sa kada 8 takal nito, 2 takal. So 8:2. Tara, kunin natin ating mga tubig. Meron ditong timba. Tapos dito sa likod ko, dito yung aking mga gamit. Power bank. Yun! Lagutok na! So, chinek din namin itong aming board. Yan. May kami mahiwagang board dito na nagsasabi sa amin ano ba kailangan nating ibigay sa ating mga manok. Ngayon, wala naman. Ordinary day, so pure water tayo ngayon. Araw. So, dito sa batch 18, ito ay for disposal ng kalagitnaan ng March. Okay, morning jogging tayo. Okay, so ako magche-check dito sa loob. Si Jayman, siya yung maglalagay ng tubig sa ating bell water. So, practice ko dito, ang everyday nating painom dito is syempre yung ating Battlecock product. Syempre sa umaga, ang binibigay natin dito ay fresh water. And then sa hapon, nagbibigay tayo ng Vitamin Pro. Pero, from time to time, once a month, may binibigay ako sa kanila na pang bacterial flushing. Ano ito? So, gumagamit ako ng Doximol pang bacterial flushing sa ating mga manok. So, hindi lang yan dito sa malalaki nating manok. Pwede itong gamitin mula pagkasisiw pag tayo nagbabacterial flushing. Sikreto yan para hindi natin hinihintay magkasakit yung ating mga manok at magagamot tayo. Ang ginagawa ko, iiwasan natin sila. So mainly, ang iniiwasan nito ay mga bacterial infection and syempre kaya rin itong gamutin in case na tamaan na yung ating alaga. Syempre, kaya din itong iwasan ng mycoplasma and infectious coryza. Nakaramihang problema ng mga nag-aalaga ng manok. And syempre, hindi lang to para sa manok ha. Pwede rin ito sa cage birds, pigeons, and other livestock kagaya ng baboy. Okay na okay, di ba? Paano ba gamitin itong ating Doximol? Syempre, kailangan natin hugasan ang ating water. So, pagkahugas ng mabuti ng ating water, paano ba ang dosage nito? So, may naka-indicate naman dito. Ang kada sachet nito is 5 grams which is good ihalo sa 4 liters of water. So, technically, 1 galloner yan ng ating bell water. Para sa prevention yun ha, which is actually yun yung ginagawa natin sa bacterial flushing. Medyo mainit. And syempre, pag nagagamot ka na, dodoblehin mo lang yung dosage. 2 sachet sa 1 galloner of water. So, ang 1 sachet, tunawin lang natin mabuti. Galon eh. Ayan, haluin lang natin mabuti. Ang ginagawa ko na dito, kamay ko na hinahalo para tunaw na tunaw. Ayan, pwede na natin itong ibigay sa ating mga alaga. Yan. So para makaiwas sa iba-ibang respiratory diseases ang iyong mga alaga, kagaya ng coryza, gumamit ka ng Doximol from Pharmavet. Okay, para sa chores natin dito, diba chine-check natin? Siyempre kung may laman. Pero inasum nga natin na wala na siyang laman, kaya nagdala tayo ng ating feeds. Diba kahit may net, puro ipot pa rin. Pero pag may manok ka, lalo yung gala, tapos malapit sa bahay mo, huwag mong aasahang maging malinis ang bahay mo.
Kaya binuhat ko ang feeds. At sinalinan ng ating mga feeders. At tinakluban ko ng mga ito. Okay, yun yung para sa feeds. And then itong ating tangke na ating bulk water, wala ring laman. Kaya lalagyan din natin. And isabit natin itong ating bell water. Baka may magtanong bakit may bulk water na ako, may bell water pa ako. Ganun talaga. Para mas marami silang space pag inom. At pag kasi nagpapalit sa umaga at sa hapon ng bell water, although hindi kasi sapat yun para sa kanila. Kaya meron tayong bulk water. Mas fresh kasi lagi yung sa bell water, malamig. Yan, nilalagyan lang ni Jayman yung ating bulk water. Tapos usungin na namin. Pero normally kung mag-isa ka, kailangan mong hakutin yung tubig gamit yung timba. Wala kang bulo-bulo, hindi nga naangat. Okay, then connect natin. Then bleed. Kaya, ganun lang ang chores sa batch 18 sa ating 170 heads na mga manok. Okay, tapos na tayo ng chores dito sa ating batch 18. Punta na tayo sa ating leftover ng ating batch 17. Siyempre, disinfect tayo. Kumusta ka dyan? So, ito yung ating batch 17, leftover na to. So, as usual, papatabain, gagawing layers. Okay, morning jogging. Okay, kakunti na sila pero ang impact niya sa ating egg production pag nagawa natin yung layers ay malaki. Kaya okay na okay yan. So, check ko lang dito ang ating mga feeds at water. Tapos si Jayman, syempre, siya yung maghuhugas ng ating bell water. So yan, may laman tong isa. May laman din yung ating tangke. May lumalabas sa nipon. So yun lang, ang ating chores dito, okay lahat yung ating feeder at waterer. Hintay lang natin matakas si Jayman. At yun na ang chores natin dito sa ating 30 heads na mga manok. Okay, tapos na tayo sa ating batch 17. Punta na tayo sa ating mga layers. Sugudan sila pag salubong oh. Okay, so dito, bubuksan lang natin yung mga pugat kasi hindi pa natin nabuksan. May ginawa kasi tayo kanina. Okay, kukolekta naman tayo ng itlog ngayon kasi ayan. Ang pasabay na manok. Okay, umaga pa lang, morning chores, nakakolekta tayo na 16 eggs. Yan. Yung ating feeder, may naman pa ba? Kunti na. Pantayin lang natin to. So lalagyan na lang ito mamaya sa afternoon chores. Tapos i-check din natin itong water nila. Pakunti na, lalagyan na rin lang yan sa afternoon chores. Yan. May lumalabas pa naman sa nipple pero lalagyan natin itong ating bell water ng tubig. Fresh water. Jackpot yung waterer oh. Siguraduhin na malinis ang ating waterer. Pagkabalik ko ng ating bell water, sugudan ang ating mga layers. Pagkatapos sa layers, sa 60 heads layers natin. Okay, tapos na tayo dito. Doon na tayo sa mga baka. Okay, si Elise at si Jana ililipat natin kasi si Chiki nakabukod siya malapit doon sa farmhouse kasi in-expect na natin siyang manganak kaya kailangan natin siyang i-close monitor. So ililipat natin sila dito sa kasunod. At ito yung problema pa natin ngayon dito sa ating farm.
nauubos na yung damo para sa ating mga baka at ina-assume ko na tuloy-tuloy na yung pagkawala ng damo natin hanggang summer na. So makakapagpa cut and carry na ulit tayo. Pero ganun talaga. Kaya ngayon, binabudget lang namin ng mabuti yung ating paddock para naman ma-maximize pa rin natin yung damo na natitira dito. So linisin lang natin yung lalagyan natin ng paddock at si Jayman nagtutusok na natin mga poste. Sakutin lang natin yung mga basura natin. Lagyan natin yung electric roof natin. Okay, patawirin na natin yung baka natin kasi handa na yung paddock nila. Nauna si Elise. At sumunod din naman si Jana. Ayaw na ayaw niya talaga sa akin. Ewan ko ba? Tuwan-tuwa naman sila sa bagong paddock ko. Yan, masaya na sila sa kanilang paddock. May damo na ulit and impis na natin yung luma. Buhayin na natin yung energizer. Okay, and we're live. And then, maglagay na tayo ng tubig. Nabuso pala kami ng tubig. Pupunta na lang ako kay Chiki. Si Jayman na bahala sa tubig nila. Punta na ako kay Chiki at ililipat ko na siya at papainumin. Chiki is so grumpy. Igib lang natin ang tubig si Chiki. At pinainom natin siya. Uhaw na uhaw. Yan ang ating mga tatlong baka. Okay, tapos na tayo sa mga baka. Punta na tayo sa ating 4 na kambing. sa akin kasi, tinatali pa namin yung kambing namin due to a certain reason. Para sure lang. Pero last day naman na nilang nakatali. Tapos mag-free range na ulit sila. Ako si Jayman yung nakikipag-wrestling doon. Pawalisin ko na tong kambingan, itong bahay nila. Din yung kanilang tubig. At nilagyan ng tubig. In case para pag nauhaw sila at umuwi. Lastly, ang ating 232 heads capacity na hydroponic system. Ito ang produkto na mabili. Okay, dito naman sa ating hydroponics, tinatry lang natin syempre kung tama yung flow rate natin. Chinek ko lang ang flow rate dito at ox naman ang lahat. Okay, so yun lang para dito sa ating morning chores. Medyo mas matagal kasi nagbablog pero pag tuloy-tuloy na mas mabilis. Ganun namin alagaan namin mga manok, baka, kambing at ating hydroponic at yung ating farm. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace!